Sino nga ba talaga si Jesus? Alam nyo, madalas, yung imahe niya sa isip natin, parang nakakahon, di ba? Minsan siya isang sanggol na walang magawa. Minsan naman, isang biktima na laging nagdurusa. Pero dito sa pag-aaral natin ng Juan Kabanata 2, may dalawang eksena tayong sisilipin na, promise, wawasak sa mga limitadong pananaw na yan. At ito ang magiging pundasyon sa pinakamatindi niyang deklarasyon. Ako ang ako nga. Okay, para mas malinaw, tingnan nyo to. Sa isang banda, ito yung Kristong pamilyar sa kultura natin. Yung Santo Niño, yung Puong Nazareno, madalas tinitingnan siya bilang isang figurang kailangan pa ng tulong ng mga santo, di ba? Pero sa kabilang banda, ipinapakilala sa atin ni Ebanghelista Juan ang totoong Kristo. Ang Kristong soberano, ang manlilikha, ang maluwalhating manunubos. At pakinggan nyo to, ang nag-iisang tagapamagitan. Heto ang magiging takbo ng usapan natin para lubos nating maunawaan ang kanyang kadakilaan. Uumpisahan natin sa pagkakaibang yan, tapos susuriin natin yung dalawang makapangyarihang gawa niya. At sa dulo, haharapin natin ang isang napakahalagang hamon. Okay, ang una nating hihintuan, isang kasalan sa Kana. Isipin nyo sa isang simpleng pagtitipon lang, dito unang ipinasilip ni Jesus ang bigat ng kanyang kaluwalhati. At ginawa niya to sa paraang hindi mo aakalain. Paano ba nagsimula ang lahat? Well, sa isang problema, isang krisis. Kasi alam nyo, sa kultura ng mga Hudyo noon, ang maubusan ng alak sa kasal, grabe yon. Hindi lang yan simpleng aberya, matinding kahiyaan yan para sa pamilya. At sa gitna ng galitong tensyon, dito napapasok sa eksena si Jesus. At dito mag-focus tayo kasi yung detalye napaka-importante. 6 na tapayan, sa Biblia yung bilang na 6, madalas yan sumisimbolo sa kakulangan, sa pagiging di perfecto. At para saan tong mga tapayan na to? Para sa ritual ng paglilinis, isang lumang sistema. So sa paggamit mismo ni Jesus sa mga ito, pinapakita niya na hindi lang siya naparito para magpunan ng kulang, naparito siya para magdala ng isang bago at perfectong katuparan. At take note, hindi lang basta-bastang alak ang ginawa niya. Ito raw yung pinakamasarap, sobrang linaw ng mensahe, di ba? Anumang dala ni Kristo, yung kanyang bagong tipan, yung kanyang biyaya, ay di hamak na mas mataas, mas mahusay, mas nakahihigit kaysa sa anumang ritual o sistema na nauna sa kanya. Ito pa yung isang mahalagang detalye. Kung babasahin nyo sa orihinal na Griego, hindi himala ang salitang ginamit ni Juan. Ang pinili niya ay semeion o sa Tagalog palatanda o tanda. Bakit? Kasi ang bawat milagro ni Jesus ay hindi lang isang palabas para mapahanga tayo. Isa itong signpost, isang karatula na nagtuturo pabalik sa iisang direksyon, sa kung sino talaga siya, ang anak ng Diyos na puspos ng kaluwalhatian. Okay, so kung sa Kana, kaluwalhatian ang ipinakita niya sa isang medyo pribadong setting, ngayon, ililipat tayo ni Juan. Dadalin tayo sa mismong sentro ng relihiyon at pagsamba ng mga Hudyo, ang templo sa Jerusalem. At dito, hindi na lang kaluwalhatian ang ipapamalas niya. Dito ipapakita niya ang kanyang ganap at walang kapantay na otoridad. Alam nyo, madaling isipin na nagwala lang si Jesus dito, di ba? Parang uminit lang ang ulo, pero hindi eh. Bawat kilos niya rito ay sinadya. May bigat. Ito'y isang banal na pagkilos, isang prophetic act para linisin ang bahay ng kanyang ama mula sa korupsyon at komersyalismo. Pakinggan nating mabuti yung mga salita niya. Bahay ng aking ama. Hindi yan pananalita ng isang ordinaryong propeta lang. Ito ay isang direktang pag-angkin. Ang pag-angkin ng isang anak sa pag-aari ng kanyang ama at sa otoridad niya sa mismong templo. At eto na yung pinaka-sentral na punto ng buong kabanata. Sa isang pangungusap lang, biglang inilipat ni Jesus ang buong sentro ng pagsamba mula sa isang pisikal na gusali patungo sa isang persona, patungo sa kanyang sarili. Guys, para itong isang theological na lindol, nagbago ang lahat. Siyempre, nalito yung mga nakikinig sa kanya. At yung tanong na yon, na siyang ikinalito nila noon, yun din ang susi para maunawaan natin ang buong misyon at pagkatao niya. Anong templo nga ba talaga ang tinutukoy niya rito? At ang sagot, nakakagulat, ang tunay na templo ay ang kanyang sariling katawan. Ibig sabihin, siya na. Siya na mismo ang bagong lugar kung saan nagtatagpo ang Diyos at ang tao. At dahil dito, lahat ng mga ritual, lahat ng mga sakripisyo sa lumang templo,
wala nang bisa, sapagkat siya na ang katuparan ng lahat ng yon. Ngayon, pag-ugnayan na natin lahat, so what? Ano ang ibig sabihin ng kaluwalhatiang ipinakita sa Kana at ng otoridad na idineklara sa templo para sa atin na yon? Lalo na sa atin ng mga nasa ministeryo, paano nito dapat hubugin ang ating pangangaral? Ito ang larawan na ipinamupinta sa atin ng Juan Kabanata 2. Isang Kristus may kapangyarihan sa lahat ng nilikha at sa lahat ng ritual. Siya ang Panginoon ng templo. Siya mismo ang kabuuan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang bago at tunay na sentro ng pagsamba. At higit sa lahat, siya ang nag-iisang otoridad. Hindi niya kailangan ng mga co-mediator. Hindi niya kailangan ng tulong. Kaya ito yung matinding hamon na iniiwan sa atin. Sa ating mga pulpito, sa ating mga Bible study, sa ating mga pagtuturo, ipapahayag ba natin ang kumpletong kaluwalhatian ng soberano at makapangyariang Kristong ito? O mananatili tayo sa komportabling version ng isang Kristong kulang, mahina at hindi sapat? Ang sagot ng kasulatan malinaw na malinaw. Ang tanong na lang, yung sagot ba natin tutugma rito?